Ito ang ginagawa ko. Pengan! Hello, hello, hello! More vibes. So, nakita niyo guys, itong sinishare ko. Ito ang tinatawag na neutral candlestick pattern. Sige, usapang ano to? Usapang trading guys. Usapang candlestick. Itong candlestick na to is ito ang ito ang ginagamit pag nag-fluctuation yung currency. Ganitong hitsura is candlestick. Pero meron ding iba't ibang style yung fluctuation na yon. Ang tawag nito yung graph. So, pero ang candlestick ang pinaka the best gagamitin kasi makikita mo talaga yung itsura ng candlestick. Kasi minsan kasi yan ang ito ang gagamitin kung dapat na bang mag-intro o mag-execute ka na ng buying and selling. So, dito mo titingnan sa candlestick. At the same time, of course, may mga ka rin, tawag nito, mga ibang titingnan ka rin na halimbawa mga moving average, mga MACD. So besides sa mga candlestick, maglagay ka rin ng mga ibang signal na doon mo malalaman na talagang execute ka na ng buying or selling. So nakikita nyo ito bullish candlestick patterns. Ito nag-share lang ako dito guys para sa mga mahilig mag-trading ng mga currency. O kahit hindi mga currency, mga stocks, lahat-lahat na gusto nyong i-trade. So, ito kadalasan, ito ang makikita nyo sa platform na yon. Itong mga candlestick. So, nakikita niyo itong bullish candlestick pattern. So, itong bullish candlestick pattern, nakikita niyo ito, may hammer. So, itong green na may wick na mahaba. Tapos, dito yung body andyan sa taas. So, ang dito is pag-open ng candlestick, dito nagsimula sa baba. Nag-open dito sa baba, itong wick na to. Tapos nag-end siya dito sa taas. So, ibig sabihin yan is maraming nag-buy. Ang ibig sabihin na itong bullish is buying. So maraming nag-enter ng buy dito. Kaya ganito. So kung gusto mo, kung confirm ka na buying, selling, buying talaga ang patutunguhan ng candlestick. So, pwede ka mag-execute dito after ma-close to, execute ka na buy, tapos lagyan mo na lang ng stop loss dito sa baba.
Nakikita niyo yung cursor, guys, dito. Above sa medyo distansya ng mga 3 ends. Distansya ng mga 1 end siya. 1 ends na lang. So, dito lagyan mo ng stop loss. Kasi kung nagkamali ka ng nagkamali ka ng pag-execute mo, instead na sabihin mo na, selling pala or at least na-stop ka na dito, na-stop loss ka na dito, maliit lang ang mo, talo mo. So ganito. So, may inverted hammer, ganito, inverted hammer. Yan din ang isang candlestick na nagpapahiwatig na buying ka, nasa buying ka. So, ito, dragonfly. Kaya, tingnan ko muna yung ko, stream ko. Uy, sino ba dyan? 3 million salaw. Hello. Teka. Hindi ko na. Si Ganda Agnes at saka si Linwa. Sino ba ba dyan? Dapat may tingnan ako dito. To monitor you guys kung sinong bagong dumating dyan. So, magpatuloy na lang ako dito sa salita. So, may 3 millions tayo dyan. Salamat guys sa inyong pagtambay. So, balikan natin yung yung mga candlestick na yan. So, ito, dragonfly, doji. So, ganito ang itsura. So, buying, pag makita ka ng ganito, na yan, nagpapahiwatig na mag-buy ka na. So, ito, bullish engulfing. So, pag makakita ka ng ganito, may maliit siyang may maliit na parang hammer siya, pero maliit lang yung wick. At saka, mahaba yung kasunod. Ganyan. So, bullish talaga siya. Yan. So, makakita ka ng ganito din, red sa kabila, tapos green naman sa sa kabila, nag-iinang ganito. So, bullish pattern yan. Morning star. Ganito ang itsura ng morning star. Makakita ka ng mga ganito. Tingnan mo itong red one, red color. Wala siyang wick sa baba. Tapos nag-e-end yan dito sa taas. May kunting wick. Pero dito sa baba, talagang naka-close siya. Tapos yung kasunod, ganito. Ang tawag niya ni morning star. Tapos yung kasunod, ganito. So, bullish talaga yan. Bullish. Magbabay ka. Halimbawa, dito, magtapos na tong candlestick na to, magbabay ka, execute ka ng buy, tapos lagyan mo ng stop loss dito sa baba ng morning star. Tapos morning doji star. Ganito ang hitsura ng morning doji star. Parang cross siya, cross. Tapos may dalawang malalaki yung body at saka yung pula at saka green. So, it's a morning doji star. Ito, 3 white soldiers. Nakikita niyo itong nagkasunod itong mga bullish na candlestick, guys.
So, ito yung mga bullish candlestick patterns. So, ah, ang sabi ko kanina, bullish means buying pattern ka. Tapos, dito naman tayo sa ano, o meron pala dito sa taas, o doji, yung itsura ng doji. Itong doji talaga guys, para itong ano, ito ang nagbibigay ng signal talaga na ano ka, buying ka. Itong doji at saka spinning top. So dito naman tayo sa bearish candlestick. Okay, bearish candle. So, ibig sabihin, bearish candlestick patterns, ibig sabihin is magsisell ka or short. Pag may sabihin na long or short, ibig sabihin ng long is magbabay. Ibig sabihin ng short is magsisell. So, pag mag-encounter ka ng long shirt, maraming nag-wonder, ano yung long, ano yung short. So, ibig sabihin yan, pati ako, nung una pa lang, ano yun, long, ano yung short. Nagtatanong din ako sa sarili ko. Hanggang inaano ko na, ito pala, yung long, pag sabihin na long, magbabay. Tapos pag sabihin na short, magsisell. Doon sa platform kasi, ang makikita mo doon is buy and sell. So, walang long or short. Doon sa mga nagbibigay ng mga signals kasi, ang sinasabi nila is long and short. So, ibig sabihin yan, long, buy. Ibig sabihin yan, pag short, sell. So, ganyan. So, dito tayo sa bearish candles stick patterns. So, it means sabihin, short or sell. So, pag makakita ka ng ganito, i-zoom natin, shooting star. Shooting star. So, nakikita niyo yung long wick. Ang tawag nito wick, W-I-C-K. Wick, ito. At saka, yung body, dito na sa baba. So, mag-i-end yan dito sa baba. Ibig sabihin yan, tumaas yan, tapos biglang nag-end dito. Ibig sabihin yan, maraming execute ng selling. So halimbawa, pag makakita ka ng ganito sa like 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, lalo na pag 4 hours. So ibig sabihin yan is magsisell ka na, execute ka ng short. So execute ka dito, wag mo nang intayin na ito, bababa kasi lalong tataas yung pips. Halimbawa, lalong mahal ang mo. Halimbawa, kung nagkamali ka ng execute, selling, tapos biglang tumaas. So, at least, kung nag-entry ka na dito, at least, ang stop loss mo dito nasa taas ng wick na to. So, mga ilang pips lang ang lose mo. Halimbawa, 10 pips or 12 pips, 15 pips. So, at least lang. Pero pag mag-execute ka dito, tapos biglang bumaliktad yung mga candles, biglang nag-buy. Pero pag kadalasan talaga pag makakita ka ng mga ganito na candle, ito talaga confirmation na talaga
selling ka na. Kasi 'di ba nag-ano siya, talagang nag-down siya kasi marami ngang mga selling ano, nag-sell, mga traders na nag-sell. So, ganito rin, no? Pag mag-execute ka na, lagyan mo ng stop loss dito sa taas ng wick. Tapos, yun. Di ba, bumaba na siya. Ito, stick na to. So, pababa na yan. Tapos, itong pangalawa, hanging man. Oh, so, may nakita ka ng wick na ganito. Dito naman sa baba ang ano. Pero, ang kasunod niyan, ito is talagang kung gusto mong mag-confirm na selling na siya, hindi lang yan ang titingnan mo. Kundi itong pangalawang candlestick na to na red. Nakita niyo ang laki ng body. Yung body niya at saka yung mga wick, maliit lang. Ito. So, tingnan mo yung body niya. Ibig sabihin yan, daming nagsisell. Maraming mga trader na nagsisell. So, sa sell portion tayo. So, pwedeng hintayin mo tong matapos tong candlestick na yan, tapos execute ka ng sell. Tapos, lagyan mo ng stop loss dito sa taas. Ganyan. So, para secure ka na pag bumaliktad yung mali yung think mo na selling siya, biglang bumaliktad na buy pala. So, at least, na stop loss ka, kunti lang ang mo, lose. Kailangan mo talagang lagyan ng stop loss, guys. Kasi, ang minsan kasi, ang fluctuation yan, guys, lalo na kung may news, lalo na kung, like for example, mag-open yung currency sa, halimbawa, sa US, sa New York, biglang yan guys, mabilis ang 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 takbo ng fluctuation na yon, mabilis. So at least kung bigla man lang may news tapos ang bilis niyan, pag shoot na yan, yung na yan na dito, yung fluctuation na yan is ang bilis. So at least safety ka na. May stop loss ka na dito. Kasi minsan kasi pag hindi mo nilagyan ng stop loss, saka na lang nilagyan mo na hinintay mo na sige, huwag mo nang lagyan ng stop loss kasi baka ma-hit lang. Kasi minsan kasi may yung candlestick na yon biglang nag-shoot pataas tapos bigla siyang bumaba. So, parang tinatamaan lang ng mga candle na yon yung stop loss mo. 'Di ba? May ganyan dahil sa ang bilis ng pag-open ng country na yon, ay marami nang nakaabang na mag-trade. Kaya yun ang mangyari. Sobrang bilis. So, pero minsan naman, talagang bumaliktad siya na pataas na, pataas. Hindi na siya bumabalik. So, pag ganyan, tapos hindi mo nilagyan ng stop loss, talagang malaki ang malaki ang talo mo. Kasi minsan, pataas na siya. Hindi na siya talaga bumabalik. Hindi na siya bumabalik sa bumabalik man yan, pero it takes time. It takes time. Ngayon, halimbawa, maliit lang yung pera mo na nasa account mo, tapos yung nilagay mo na anong tawag nito is nilagay mo na
na amount sa pag-trade is maliit lang, eh, hindi kayanin sa ano sa account mo. Kaya siya masusunog. So masusunog yung account mo. Mawala na yung ano, na mawala na yung amount na nilagay mo doon. Kasi natalo na. Yun ang tawag na natalo na lahat. So, yan. So ito, gravestone, doji, ah, ganito ang itsura. Pag makikita ka ng mga ganitong itsura, rejection yan. Halata, klarong-klaro na rejection yan. So, magsisell ka na. Bearish engulfing, ganito ang itsura. So, magsisell ka niyan. Dark cloud cover, ganitong itsura. So, magsisell ka yan. So, tapos yung sinabi ko na talagang lagyan mo ng stop loss, yan ang pinaka-importante sa traders. Hindi gaya sa akin nung dati, nung kakasimula ko lang nag-trade guys, para lang akong talagang naglalaro. Naglalaro ako sa sa trading. Kasi hindi ko nilagyan ng stop loss. Naghihintay ako na ang market ay bumabalik. Eh matagal pa 'yon. Bumabalik 'yon sa tagal pa. Kasi ang trading guys, hindi ano 'yan, ah halimbawa, hindi siya, it takes time na bumabalik. Lalo na kung yung ilang ilang minutes ang pinili mo. Halimbawa, yung pinili mo na pattern is yung 1 hour, 2 hours, 4 hours, 1 week, 1 month, eh talagang mag-aantay ka na bumabalik yung yung candlestick. Tama ba? Tingnan muna natin sino may mga andyan. Hello, hello. Hmm, 35 minutes na ako. 1 hour lang ako guys. Update lang pag may time. You reach the limit of 8 arrows in layouts to create more. Delete one of your some layouts from settings. Oh, ito logo. Okay. So, dito tayo guys, explanation ng bullish candlestick at saka bearish candlestick. So, dito tayo una sa bullish. So, nakikita nyo itong word, may siya, nakalagay na high, upper shadow, close. So, dito sa lower shadow, open. So, dito, sabi ko kanina, yung bullish is dito sa baba, mag-o-open. Dito yan nag-open.
Tapos, pumunta dyan. Open. Dito naman sa taas, nag-close. So, yan ang ibig sabihin ng bullish. So, dito naman sa bearish candle. Bearish candle. Dito yan nag-o-open sa taas. Baliktad sa bullish. Dito naman sa bearish na yan nga selling yan kasi nag-o-open dito sa taas. High, upper shadow, open. So, dito nag-open. Tapos, malaki yung body. Ayan. Dito, sa baba, nag-close. So, pag tingnan mo to, mamonitor mo yung candle. Halimbawa, pinili mo 4 hours. Pag mag-close yung ganyan dito sa baba, ibig sabihin yan is bearish. Lower shadow, low. Bearish yan. Ayan. So, na-explain na ba natin lahat, guys? Explain na lahat about neutral candlestick patterns. So, stop sharing na tayo.